Kakaibang Wesley So po ang matutunghayan nyo sa bidyong ito. Grabe yung performance niya po sa Chess 960 2024. Kahapon ginawan ko ng video, tinalo niya si Garry Kasparov, no? Pero bago niya po tinalo si Garry Kasparov, tinalo siya ni Hikaru Nakamura. So ibig sabihin, isang talo, isang panalo. Etong matindi. Sa round number 3, panalo. Dalawang panalo, isang talo. Wala pang tabla. Aba, siguro isipin nyo, simula lang yan, mamaya tabla na yan. Hindi eh. Panalo round number 4. Wala pang tabla. 3 panalo, isang talo. At ang nangyari round number 5, tinalo naman siya ni Fabiano Caruana. Tapos round number 6, natalo siya kay Gregorio Aparin. Naku po, medyo masakit yung pagkatalo na yan. Pero anong nakikita nyo, guys? Wala pang tabla. 3 panalo, 3 talo. Pero round number 7, eto na, round 7, panalo. Pusang gala, 4 na panalo, 3 talo. Wala pang tabla. At eto ang matindi. Round number 8, i-analyze natin. Laban niya po kay Sam Shaklan. Very important na laban ito. Kasi ang performance ni Wesley So is 4 out of 7. Enough na para mag-third place. Ang leading po si Fabi at si Hikaru. Kung maipapanalo ito ni Wesley, sure third place siya. At hindi lang yun. Pusang gala. Panalo-talo lang ang resulta. Ano bang nangyari? Tingnan po natin. Puti si Wesley. Nag-e4 po siya dito. C6 Abakaro kan. By the way, tingnan niyo po muna pala yung position ha. Ayan po. Mali-mali yung mga yan. Medyo mas maraming tama ngayon. 1, 2, 3, 4. Ayan, random chess yan. Huwag kayong magtataka. Same rules, pero bali-baliktad ang posisyon ng piyesa. So, ang ginawa po, E4 muna. Aba, kumontrol lang kita, parang Caro-Kann. Caro-Kann nga. Caro-Kann, no? O, tapos C3 lang kasi ang C3, depensado na eh. Kinapture po yan, binawi ng Reyna. Knight doon, tumakbo of course. Nag-Bishop F5 develop, Knight F3 develop lang, nag-E6 lang, tumalon yung kabayo. Bakit po tinalo na maaga yan? Kasi bibigyan niya po ng daan yung kabayo dito para ma-develop naman. Anyway, ang ginawa po dito ni Sam Shaklan, nag-H5. Agresibong umatake dahil siguro ang gusto niya, tatalon yung kabayo naman niya dito, ganon, mabubuksan po yan, in case na mag-castling later on sa king side eh. So, ang ginawa po ni Wesley, Knight F3 na nga, nag-bishop lang sa C7, ayan talaga nagbibigay ng matinding pressure dito si Sam, pero sabi ni Wesley, wala akong pake, develop lang din ako, nag-Knight E7 develop, Bishop G5 develop, nag-Queen E8 lang, medyo na-weirdohan ako sa tira na yan, pero ang akin pong tanto, kaya niya ginawa yan, maaring wala po kasing ginagawa yung Reyna dyan. Anong gagawin? So, dito po ang plano niya para po magbigay po ng pressure sa E5. Kasi yung Queen B8, ang pressure lang dito. Kaso, wala eh. Depensado yung E5. So, siguro ganyan yung mga plano niya. Anyway, ang tinira po niyan, nag-castling na. Ayan, si Wesley kinastlingan, Knight G4 na nga yung pinawalan, na mali pa nga daw. Ibalik ko daw ang tamang tira daw, Knight E4 talaga. Para may pressure ka sa bishop. Pero ang Knight G4 kasi, very tricky. Pag nga naman kasi tinikman mo yan, di kakainin po yan ng pawn. Mabubuksan ito. Pero syempre, hindi gagawin ni Wesley So yan. Kasi masyadong lalakas eh. Example eto gagalaw, harangan mo, may tulak doon, tapos pupunta pa dito. Ang sakit. Syempre, hindi kakainin yan. Ang ginawa, umatras lang eh. Good move. Pag-atras, nag-Knight D5, rook lang po sa E1. Tumira po ng F6, ayan na nga, nanakbo. At pagkatakbo, nag-win lang sa may F7. Akala ko talaga, ang plano niyan ito eh. Ayan pero hindi pala ganun kaganda yan. Kasi may mga Knight H4 eh. Ayan Kaya nga po ang tinira, Queen F7 lang. Para saan ang Queen F7? Tamang galaw ng Reyna para mailagay yung Tori dito, madepensahan yung weakness na E6. So, ang ginawa ni Wesley, C4. Pagka C4, tumakbo yan, and then Bishop B4 check. Tumakbo yung hari na sinagot ng Bishop A5 na coach, para sa Bishop A5 na yan. Parang nagkamali na po ata. Hindi, ang pinaka-idea po niyan, bukod po sa pine-prevent ito, kasi medyo malakas tingnan yung A4 eh. Ayaw niyang paggalawin yung knight. Kasi magmamaneuver sana yung knight na yan eh. Pwede pong magmaneuver na ganun eh. Nakapin.
'Di ba, maharangan yung reyna. Yan yung pinaka-idea niyan actually. Pero since hindi nga makagalaw yung kabayo, sabi ni Sam Shackland, wala pakialam diyan, atake ako sa kabilang side, G5 lang, agresibo. Pagka-atake doon, nag-H6 naman si Wesley. Yan, medyo ilang na si Wesley, layas. Kaso, sabi ni Sam, talagang plano kong ipamigay yan. Nag-rook lang po sa may E8 na kung saan magtataka nga kayo. No, coach, ano mangyayari pag kinapture? Hindi kasi kinain ni Wesley. Mangingisay ka nga kasi pagka pawn takes, gagalo ka, may mga check na ganun, may mga ganito, may mga idea na mate. Kaya nga hindi tinix po yan ni Wesley. Sabi niya, hindi ko kainin yan. D5 lang ako. Ayan. Since nandito yung tore, medyo napipin po siya, hindi makain ng mga pawn yan. Basta-basta eh. Pwedeng kainin ng isang pawn. Eto, pwede mag-pawn takes, kaso may ganun pa rin eh. No? Tapos may mga tulak in case na hindi mo pansinin. May mga ganun. So, ang ginawa po dito ni Sam, teka lang Wesley, medyo ginugulong mo yung laban. Bigyan kita ng tactics. Alam nyo ano yung tactics? Eto. Knight takes D5. Actually, number 1 engine move siya. Anong idea niyan? Binigay yung kabayo. Pag kinapture mo kasi yung kabayo, may capture po sa bishop. Ay, yun ang nangyari. Ibalik ko lang. Coach, ba't hindi na lang muna kinain? Knight takes kasi gagawin. Okay? Kaya pagka takes po sa kabayo, napilitan si Wesley gawin yon, which is number 1 engine move naman, kinapture po yung bishop. Pagka-capture sa bishop, ina-atake yung tore niyan, pero instead na iiwas yung tore, kinain muna yung pawn. Ayan. Kasi, threaten yung reyna. So, hindi niya makain to. Ang ginawa, nag-queen C7. Etong matindi. Pagka queen C7, tinirahan lang ni Wesley ng E7. Anong meron? Check. Actually, ang gandang tingnan ng queen C7. Kasi may mga idea mati doon, di ba? Kaso may knight. Pero eto, check yan eh. So, pasado kang gumalaw, king G7. At pagka king G7, ang unang iisipin mo, galaw mo yung tore mo ngayon, kain ka na. Diba? Babagsak yung pawn. Sabi ni Wesley, uy, binibigay ko talaga yan. Marami ako niyan. Nag-knight lang sa C5. Brilliancy. Grabe, no? Brilliancy. Tumalon lang yung kabayo doon. Binigay lang yung tore. Ngayon, hindi po kinain yung tore. Ano bang mangyayari pag kinapture yung tore? Pag tinex pala yan, simple lang. Rook takes E1. According sa engine, this is already winning for the side of Wesley. So, kasi ang tanong dito, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Unang-una, nakahang po ito, no? At dahil nakahang yan, pwede nang kainin yan eh. Kuwari, nagpatumpik-tumpik ka, ganyan ka lang. Kakainin na po ito. Ngayon, coach, di ba pagka pawn takes, dali na, dali, di ba? Pag gumalo ka, may checkmate na ganun. Hindi, may knight E6 po kasi yan check. Anong meron sa knight E6? Dali yung reyna. So, kakainin mo. Pagka queen takes, ayan o. Anong mangyayari sa'yo ngayon pag kinapture mo to? Di queen F7. Mangingisay-ngisay ka na dyan. Kasi pagka king move mo, capture na gano'n. Pag umangat ka dito, may check na gano'n. Or even capture dito. Basta completely winning na yan. Ay, grabe. Pag pumunta ka naman doon, pwede nga ata check dito. Matin eh. Ayan o. Diba? Grabe. Ang daming pwedeng mangyari sa knight E6 na tirada. Anyway, balik pa tayo, no? Siguro, wag nating itira, coach. Masyadong passive yung E6, no? I-atras natin yung kabayo kasi. Pag inatras pala yung kabayo, knight D4 naman. Malaya na makakagalaw kasi wala nang mate. May pressure dito, may pressure sa E6 pa rin. Talagang mahirap. Kaya ibalik natin doon. Hindi na lang kinapture yan. Ang tinira po, bishop B6 eh. Pero pagka bishop B6, kakainin yung kabayo. Sa'yo na nga yan, makulit ka din eh. Kinain na po yung kabayo. At pagkabawi ng pawn, knight E6 pa rin. So, similar idea. Pagka takes po, queen takes. At eto na nga po yung mga parating. Kasi kahit kainin po ito na ginawa, yan po yung ginawa. Queen F7 lang. Pagka king H6, queen takes F7 naman. Pagka king H5, bishop lang po doon. At naparesign na lang ito pong si Sam Shackland. Ano pong nangyayari? Mati po rook dito, next na tira. Kahit saan ka man pumunta. At dahil po sa panalo ni Wesley na yan, out of 8 games, wala pang tabla si Wesley. 5 panalo, 3 talo. Walang tabla-tabla. Pero, sa round number 9, kasi po, ang standing po kasi dito, pagdating po after round 8 po, si Wesley po, 5 points. Si Hikaru naman po, 6 points. Tapos si Fabiano Caruana, siya po yung leading sa tournament, nasa 6.5 na.
So si Wesley, kahit manalo last round, wala na pong habol sa first and second. Sayang kasi yung talo niya kay Oparin eh. Tapos sayang din yung talo niya kay Pabi. Championship pa nilaban nila ni Pabi. Kung tinalo niya si Pabi, siya sana yung champion eh. Anyway, dahil nga po wala ng chance na mapaangat pa ang kanyang standing, tinablan niya na lang ang round number 9. Grabe performance si Wesley. Baligtad ha. Tingnan nyo. Ulitin natin. Ipakita ko na lang sa inyo para mas madali nyo makita. Pakita para mas madali. Ayan o. Oh, talo panalo lang yan. Talo panalo. Hanggang round 8. Tabla last round. Yan ang hinahanap natin na performance si Wesley, di ba? Tama ba ako mga kabiyahe? Kasi tayo, hindi naman po tayo tumitingin na kailangan is puro panalo eh. Okay lang may mga talo eh. Ang ibig lang sabihin kasi sa atin nagtitake talaga ng sobrang risk. Which is, alam nyo na, kailangan din yan sa chess para mas tumaas ang ating standing. Anyway, nakalimutan ko pala ipakita. Ito po ang standing. Ayan. So, 7.5 po si Fabi, 7 points naman si Hikaru, and then Wesley of 5.5 na sinusundan ng lahat 4.5. Ayan, no? Grabe, no? At least third place pa rin si Wesley. Maganda yan para sa akin. Hindi man siya nag-champion, pero yung performance na ganyan, yan yung hinahanap ko eh. Yan yung exciting pag ginawa niya po sa pinakatotoong chess na, no? Anyway, bulito po niyo, Coach P. The Master Dingel Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to follow, like, and share. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.